Sold. Sold sa buyer. Si Sir Jan. Babay na. Sige bro. Thank you. For today's video, may pupuntahan tayong tropa dito sa Jones, Isabela. Napag-usapan namin kahapon lang. Magsuswap muna kami ni Inhinyero Adventures ng motor for less than a week, mga ganun lang. Para naman matest drive ko na ng lubusan ang 450 MT. Kung matagal na kayong nakafollow sa akin. So nung Gixxer 250 pa lang yung motor natin at naghahanap tayo ng big bike, yung 450 MT talaga ng CF Moto ang nangunguna sa listahan ko, na pinuntahan ko pa sa Manila para mapakiramdaman. Pero unfortunately, dun sa test drive ng CF Moto na yon, dun sa Manila nun, hindi tayo pumasa para mag test drive ng 400cc and up kasi bumagsak tayo dun sa exam. Meron yung exam nun may driving course yon. Tapos meron siyang category 1, 2, 3. So category 1, mga small cc. Category 2, small cc na manual. Category 3 is 400cc and up. So hanggang category 2 lang ang pinasa natin nun. Kasi hindi natin gamay yung Juke 200 na gamitin sa may ikling course. So yun, fast forward, bigla nating nakita tong Tiger Sport 660. Sa tagal na natin, siguro isang taon mahigit na, naghahanap ng 450 MT. Kay Inhinyero Adventures lang tayo nakapa-test drive. Hindi ko pa na video. Na-test drive ko siya, siguro isang kanto lang, dun sa may tambike nun sa Pedros sa San Mateo. Kaya ngayon, gusto ko siyang pakiramdaman kasi if maisipan nating mag downgrade, 450 MT ang naiisip nating kukunin. Gusto ko kasi ng adventure bike na magaan, capable, tapos meron ding mga parts na mabibili, parts and accessories. Alam naman natin, sa dami ng bumili ng 450 MT last year hanggang ngayong taon, napakaraming nagsisilabasan accessories at pyesa sa market. On the way na tayo papuntang Jones. Medyo umambon lang guys, pero banat pa rin. Maganda-ganda yung kalsada dito. Ito yung isa sa mga dinadaanan ng BIMC. Galing ka ng Isabela, papunta ka ng Aurora. Yung next checkpoint mo is sa Aurora. Ito yung dadaanan mo. Merong mga pangit lang na kalsada, pero onti lang naman. Pero sa parteng dito sa Isabela maganda eh. Oy, straight oh. Ganda ng kalsada. Tangina, straight yung kalsada. Napakaganda. San Agustin. Okay, dito na tayo sa Jones. Sold sa buyer, si Sir Jan. So bye bye. Bye bye na. Uy. Sige bro, thank you. Ayun guys.
450 MT. Ang lambot ng clutch. Lakas ng power, guys. Woohoo! 450 MT CF Moto. Medyo mataas yung sa preno niya. Sarap, oh! Ang gaan niya, puta. Ganda ng suspension. Medyo di mo ramdam yung lubak eh. Ewan ko lang mamaya sa Horteng Mandela. Okay na to, guys, pang cruising. Pang chill ride siya, no? Yung bang masarap siyang pang long ride. Tapos yung kalsada is lubak-lubak, ganun. Okay, guys, power wise malayo nga siya. Pero it's a 450cc engine, so you cannot complain about that. Ito, masasarap to pang trail. Mga papuntang Dibo Tidal Pool sa Dinadjawan, ganun. Ganda to. Medyo hirap siyang, hindi naman sa hirap, siguro nasanay lang tayo sa torque na kayang ibigay agad ng Triumph. So banking tayo konti. Napakasaya niyang gamitin, guys. So feeling ko kung gusto nyong mag-adventure bike tapos beginner kayo, ito na yung perfect bike. Sino ba ako para magsabi ng ganong review? So hindi tayo sanay masyado sa malaking harapan na gulong. So this is something you'll get used to siguro pagdating sa adventure bikes. Kasi guys, ang category ng adventure bikes is, masabi mo siyang adventure bike if yung likod na gulong mo ay mas maliit sa harap na gulong mo. So yung motor natin, yung Tiger Sport 660 or yung mga BMW XR 1000, sports tourer yung mga yon. So sports touring siya kasi yung kanyang gulong ay same sa likod at harap. Feel ko base ito pag sinalpak ko yung canister ni kuya. Ay nako, Inhinyero Adventures, baka salpakan ko to ng canister. Uy shit, inahabangan ko talaga yung Transalp ni Wong Wei. Kapag nag-exhaust na yun, ay kasarap. 270 degrees crank din yung Transalp 750, guys.
So ganito yung tunog niya, pero baka mas malutong. Sarap gamitin to sa twisties. Magaan siya ibangon. Ganito rin yung pakiramdam ko nung nag-test drive tayo ng 790 Adventure. Medyo nahalangan tayo mag-banking kasi syempre yung gulong sa harapan is mas malaki. Tapos itong tire profile niya mas manipis kasi. Ewan ko lang, meron bang kanyan, meron bang effect yung makapal na gulong sa pagbabanking? Feel ko meron. So mas malaki yung kanya, yung rubber contact sa ground. Mas steady yung feel niya. Ito kasi naka medyo adventure off-roadish type yung tire niya, stock. So gagamitin natin to ng few days. And sasabihin ko sa inyo kung anong pakiramdam ko sa 450 MT ng CF Moto. Pero sa ride pa lang na to, pwede ko nang ma-review actually. Ganda ng suspension. KYB lang, malakas. Yun o. Yun o. Feel ko for some riders this is sufficient already, no? Yung power niya, basically malakas na rin siya eh. Basic yung mga lubak. So kung ang probinsya nyo guys ay pangit ang kalsada, no, mare-recommend ko tong 450 MT. Kasi sa probinsya okay na sa akin yung 120 na takbo, 130 kayang kaya nyan. Tapos palitan mo pa ng sprocket nito, sarap. Napakatagtag sa portion na yun eh, pero basic kayang kaya niya. Sarap oh.
medyo nakakakaba lang yung braking power niya sa front wheel kasi single disc brake lang siya. Medyo mabigat din to guys. Big bike na to big bike na siya. Hindi pa niya dinalawa yung disc. Sabi nila magaan naman daw, pero mabigat pa rin to. Hindi naman to katulad ng mga 150cc, 160cc na magagaan Pero ang binigay lang ng CF Moto is single disc. Ewan ko sa kanila, baka hindi tayo mas magaling sa engineer nila Hindi naman tayo designer ng motor baka may reason sila. Pero sana para sa peace of mind, ginawa na nilang dalawa, diba?